Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating bawat isa, sa kawan ng Panginoon. Tayo po yung muling mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan ay pinamagatang katangian ng disipulo. Tunay nga na ang bawat isa sa atin na nanampalataya sa Panginoon, nakipagtipan sa Panginoon at naging bahagi ng kanyang kawan, tayo po ngayon ay kanyang disipulo. Tayo'y kanyang mga pinili upang ipahayag kung sino yung ating dakilang pastor, kung gaano yung kanyang kaligtasan na ginawa at ibinibigay at inaalok sa bawat isa. Kaya napakahalaga ng pagiging disipulo. Bago umakyat si Jesus, sinabi niya na tayo'y ay gagamitin niya na maghayag ng salita ng Diyos sa lahat ng iba't ng dako upang hindi lang para mangaral, upang magpili ng disipulo. Kaya sa oras na to, titiyakin muna natin ano ba yung pagiging tunay na disipulo. Paano ko bang matiyak ako ba ay tunay na disipulo? Yung katangian ba ng pagiging disipulo ay nasa akin. Kaya saglit natin na pag-aaralan ang bagay na to na upang mai-connect natin or maitugma yung ating kalagayan sa ating Panginoon. Ating pong buksan ang ating pagbabatayan ng salita sa Lucas, Kabanata 9, sa talatang 57. Luke chapter 9, verses 57 hanggang 62. At ganito po ang sinasabi. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Sasama po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit at anak ng tao'y walang sariling ahanan." Sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." 61, may isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Ganito naman ang tugon ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon at hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa oras na to, minsan pa, kami muling humihingi sa gabay ng Banal Espiritu sa pangangaral ng iyong salita. Panginoon, naniniwala kami na kami ay iyong pinili, kami ay iyong pinalaga. Aming panalangin, ipakita mo po sa amin, mula sa iyong salita, ang mga dakilang bagay na dapat naming maintindihan upang kami ay matawag na isang tunay na disipulo. Gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong salita upang ipahayag ang aming mga sarili at makita namin mula sa iyong salita ang mga dapat naming gawin. Salamat po, aming Panginoon. Hinihiling po namin ang pangunawa, pakikinig, at ang pagtanggap ng aming pananampalataya upang ito'y aming may pamuhay. Higit sa lahat, ang iyong paggabay sa pangangaral ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sa oras na to, makikita natin yung kakaibang pamamaraan ng Panginoon patungkol sa kanyang pagpili at kanyang pagkikayat sa pagkakaroon niya ng disipulo. Una, kakaiba ang pamimili ng Panginoon. Madalas, pagdating sa recruitment or pagpamimili o pagkuha ng mga tagasunod, ito inaalok kung saan-saan, inaalok sa lahat ng tao kasi paramihan sila ng disipulo. Lalo na sa panahon ni Jesus, ang mga magagaling na rabbi, nung panahon na yun, ay yung maraming disipulo. Kaya't nag-uunahan sila. Naalala nyo si Juan Bautista, napakarami niyang disipulo. Pero nung nakita nilang mas magaling si Jesus, naglipatan yung ibang disipulo ni Juan kay Jesus.
Kaya noon, usong-uso yung kung sino yung magaling, doon pumupunta ang tao. Pero makita natin napakaraming sumusunod sa Panginoon kasi hindi lang nakita nila ang galing sa pagtuturo ng ating Panginoon. Nakita rin nila yung kanyang kapangyarihan na mismong mga may karamdaman, mga namatay, mga inaalian ng masamang espiritu ay kanyang pinapalayas sapagkat siya ang Kristo na siyang inaantay. Kaya marami talagang susunod sa kanya. At dito sa malapit na yung kanyang pagpapahayag, dito sa chapter 9, magkakasunod to itong napakahaba ng kwento ng chapter 9 at ang daming nangyari dito. Pero dito, makita natin yung strategy niya dun sa dulo kung paano niyang kinumpronta yung mga nais sumunod sa kanya. Merong 3 tao dito na gustong sumunod sa kanya pero magkakaiba. Yung isa, sabi niya na sasama po ako sa inyo kahit saan. Ito yung unang disipulo na gustong sumunod sa kanya. Gustong maging disipulo niya. Pero ang sagot niya, wala akong bahay. Wala kang aasaan. Buti pa ang ibon, buti pa ang asong gubat. Ay merong tirahan. Pero ako, wala akong tirahan. Parang diniscourage niya agad. Sinabihan niya agad, sigurado ka bang susunod sa akin? Baka mapahama ka. Walang-wala ako. Wala kang ipagmamalaki sa akin. Parang ganun na parang imbis na matuwa siya at hikayatin niya ito, parang sinabi niya ba yung mga bagay na itinatago ng ibang mga preachers. Sa kanya, binisto niya agad yung Pangalawa, makita natin yung susunod, siyang mismo nagsabi, sumunod ka sa akin. Kaya lang, nung sinabi ng tao yung kanyang reason na kung kailan siya susunod at paano siyang susunod, sabi ni Jesus, pabayaan mo yun. Mas unahin mo yung pagsunod sa akin. Sabi niya doon na ito'y pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. At yung pangatlo, sabi niya, susunod po ako sa inyo, pero hayaan niyo muna akong magpaalam sa aking tahanan. Ang sabi niya, ang isang taong susunod sa kanya, hindi dapat bumabalik-balik. Kumbaga, kaya yung 3 ating pag-aaralan dito ay patungkol sa una ay yung tiyakin ang naisin. Sa pagsunod bilang disipulo ng Panginoon, dapat tiyakin ang naisin. Alam natin kung ano yung ating papasukan, alam natin kung anong ating tatanggapin. Hindi naman basta-basta yan. Hindi naman basta na narinig natin na may magandang bagay dito, tatanggapin natin. Yung pala, hindi pa natin nalalaman yung kabuuan nung sinasabi nating magandang bagay. Yun yung una na sabihin ni Jesus na dapat tiyakin ng bawat isa yung kanyang papasukin o yung kanyang didesisyonan na tatanggapin. Pangalawa, ay yung pagpapahalaga sa mas mahalaga. Bilang isang disipulo, dapat alam mong pahalagahan kung ano yung mas mahalaga. Hindi yung paminsan-minsan gusto mo to, minsan gusto mo to, na hindi makita sa'yo kung ano ba talaga yung mahalaga. Once na pinili mo ang Panginoon, meron kang tatalikuran, at once na ito yung tinalikuran, kung ano yung bagong nasa iyong harapan, yun na ang priority natin. Yun yung pangalawang pag-uusapan natin. At yung pangatlo ay yung pagsulong at hindi paurong. Pagdating sa pagsunod, laging pasulong. Laging yung paglago at hindi yung pagbaba. Laging patungo sa hinaharap at hindi paatras. At ang lahat ng ito ay ating tatalakayin. Pero bago tayo magsimula, nais kong ipakita yung background ng chapter 9. Sa background ng chapter 9, makita natin sa unang mga talata, pinahayo niya yung kanyang mga alagad. At ito'y humayo at makita natin may maganda silang balita. At sila'y naging matagumpay, nagsilaya sa masamang espiritu, gumaling ang mga may sakit. Diba? Ito yung kanyang unang mga disipulo. Pero itong mga disipulo nito, ipinakita niya na meron na silang taglay na kapangyarihan dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Pangalawa,
itong mga disipulong yan to, nilagay niya sa practical test. Nagkaroon sila ng feeding. Nagkaroon ng mga tao, makita natin yung opinion ng mga tao nung kanyang mga disipulo, negatibo. Pinakita doon na yung unang problemang kanilang hinarap patungkol sa saan kukunin yung pagkain ng tao, doon pa lang bumagsak sila. Samantalang kanina nagpalaya sila ng masamang espiritu, kanina nagpagaling sila ng mga may sakit. Pero doon sa kaunting pangailangan, agad silang ng problema. Pero ang Panginoong Yesus pinakita yung kanyang pagiging provider. Tinugon niya. At pagkatapos, makita natin dito sa chapter 8, sa verse 18 hanggang 36, ito na yung kanyang katuruan. Itinuro niya yung kanyang misyon. Anong dahilan? Bakit siya naroon? Sino siya sa harapan ng mga alagad? Diba, tinanong niya, sino ako? Sabi ng iba, ikaw si Juan Bautista. Sabi ng iba, ikay propeta. Pero sabi ni Pedro na ikaw yung anak ng Diyos na kataas-taasan. Pero hindi na dinitalye kagaya ng pagdetalye ni Mateo. Pero ang punto, ipinakita niya dito na siya ang Mesaya, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos na merong misyon. At sinunod niyang sinabi dito na ang kanyang pagpunta ay pagsasakripisyo. Iaalay yung kanyang buhay, siya itatalaga, at ididiin din dito mamaya na sasabihin doon na ako bilang Panginoon yon na may misyon, kayo yung apprentice ko. Kaya sinunod niya dito yung mga sitwasyon ng mga alagad, mga dapat nilang maintindihan. Sinabi niya yung tungkol sa pagsasakripisyo niya para sa ikakabuti ng sangkatauhan. Ganon din kayo, kapag yung buhay nyo inyong ibibigay, lalo itong dadami. Ngunit kung ito yung pagdamot, ito'y mawawala. Kumbaga hindi nawawala yung konsepto sa pagiging disipulo. Sa paano ba ang tamang pagtulad sa Panginoong Yesus na nagmisyon. At tapos doon makita natin sa verse 28 hanggang 36, ipinakita niya na doon yung ano yung sistema sa kanyang kaharian. Ano yung mga dapat nilang malaman at maintindihan bilang kanyang mga disipulo. Kaya ipinakita niya doon yung sa may verse 28 hanggang 36 na yun yung umakyat si Jesus sa burol at nanalangin. Pagkatapos sinama niya yung tatlo niyang alagad. Ito na yung pagiging espesyal. Itinangin niya yung tatlo para ipakita niya yung kanyang divine nature. At nakita nila yung transfiguration na tinatawag natin. Nakita nila si Elijah, nakita nila si Moses, at pinakita niya na siya yung Diyos na pinili ng Diyos. Kaya dahil doon, mas nakita nila yung kapangyarihan ng kanilang Panginoon. Pero ang nakakapagtaka doon, pagdating sa 37 to 62, makita natin doon na merong isang pagbaba ni Jesus kasama nung tatlo, biglang may lumapit na isang lalaki na sumisigaw. Sinabi yung kanyang anak ay pagalingin, pero yung mga alagad niya hindi mapagaling. Kaya sabi niya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo, mga maliliit ang pananampalataya. Tingnan niyo pagiging disipulo. Dito naman ipinakita niya yung kahinaan ng kanyang present disciples. At makita natin yung ilang mga bagay sa pagkakasunod-sunod ng pagpapaliwanag ni Lucas. Una, yung failure ng kanyang mga disciples ay una, lack of faith. Hindi nga nila mapagaling yung may sakit. At yung pangalawa ay yung lack of humility. Kasi yung susunod na talata, nagtatalo sila sino yung mataas kanila. Pero ipinakita ni Jesus na ang tumatanggap sa bata ang siyang kapuri-puri sa Panginoon, at yung pinakamababa sa kanila, siya yung pinakamataas. At katunayan, ginawa ni Jesus ang lahat ng halimbawa paano siyang magpakababa kahit na siya ay anak ng Diyos na taas-taasan. At pagkatapos doon, yung biglang may nakita silang nagpapagaling at gumagamit ng pangalan ni Jesus, biglang nagre-reklamo sila. Ito naman yung meron silang lack of understanding. Hindi nila naiintindihan
na hindi competition ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, kung hindi sila against sa atin, hindi sila kalaban. Kaparehas. Yun yung minsan problema sa mga disipulo. Merong competition at merong paglalaban-laban. At yung panghuli na failures ng mga alagad ay yung lack of patience. Kasi nakita nila nung papasok sila sa Samaria, ayaw silang papasukin dahil sila yung mga Hudyo. At dahil doon, sabi ni Juan at ni Santiago, Panginoon, manalangin ba kaming magpadala ng kidlat at sila'y tupukin? Nireview kagad sila ni Jesus. At ito yung buong buod bago tayo pumasok dito sa ating pinag-aaralan na makita natin ano ba talaga ang pagiging disipulo. Kaya ito inisa ng Panginoong Jesus. Una nating mababasa dun sa verse 57 na basahin kuli. Ang sabi niya, samantalay silang naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, mailungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Ito yung sabi niya, tiyakin ang naisin. Gusto ng Panginoong Yesus na ikaw ba talaga ay susunod? Tiyakin mo kung ano yung gusto mong desisyon. Tiyakin mo. Kaya agad niya sinabi na bakit ka susunod sa akin? Tiyakin mo yung iyong naisin. Ito na yung tinatawag nating wrong expectation. Kasi nung panahon na yon, ang iniisip ng tao ay matagal na silang naghahantay patungkol sa pagdating ng Kristo. Sa mga nakita nila kay Jesus, sa mga palatandaan, na siya na nga ang Kristo. Pero ang expectation nila patungkol sa Kristong darating ay parang magiging katulad ni Haring David. Maraming nalito dito. Maging si John the Baptist nalito dito Kasi pinatanong niya pa totoo nga ba na maghahantay pa ba kami ng iba o ikaw na yun? Sabi ni Jesus, pinakita niya yung sabihin mo kay Juan, kung ano yung nakita mo, yung bulag nakakita, yung mga may sakit gumaling, lahat yung pilay nakalakad, lahat yun ay mga palatandaan na propesiya, na binanggit sa propesiya, na palatandaan na pagdating ng Kristo, ito'y mangyayari. Kaya't nung yun ang dinalang balita, nang ibig sabihin, tiyak na ako yun. Indirect, pero malinaw kay Juan at tinutukoy niya na ako na nga yung inahantay mo. Kaya pagkatapos na makita natin na matay na si Juan Bautista, pinugutan siya ng ulo, ibig sabihin natapos yung kanyang gampanin, naianda yung daraanan ng Panginoon. Kaya doon, maging si Juan, nalito rin kung sino talaga yung Kristong darating. Kasi si Jesus, hindi siya warrior king. Hindi siya parang political savior na siyang magtatanggol sa Israel sa pagkakailipin ng Roma. At yung kadalasang sumusunod kay Jesus ay ganun yung pananaw. Katunayan, yung kanyang dalawang alagad, sabi niya, pag ikay naging hari na, ay yung isa lagay mo sa kanan, yung ilagay mo sa kaliwa. At nagalit din yung ibang mga kasama niyang alagad. Ito na yung maling konsepto sa paglilingkod sa Panginoon. Madalas, akala ng tao pag maglilingkod ka sa Panginoon na yayaman ka, pagpapalain ka, lahat ng mabuting bagay mangyayari sa iyo. Pero dito sinabi ni Jesus, sigurado ka ba na gusto mong maglingkod sa akin? Sigurado ka bang gusto mong sumunod sa akin? Kaya mo bang daanan yung mga dinaanan ko? Naiintindihan mo ba na kakaawayin ka ng mundo? Naiintindihan mo ba na lahat ng ninanais ng mundo hindi yun ang nanaisin mo pag naglingkod ka sa akin? Malinaw na pinapakita niya may kaibang mundo. Meron kang kaibang mundong lalakaran at hindi kagaya ng mundong inaasahan mo. Ayun yung itiniyak ng Panginoong Yesus dun sa una na meron siyang maling pananaw patungkol sa pagsunod sa Panginoon. Yan, maraming pagkakataon sa buhay natin, biktima tayo ng ganyan, mga kapatid. Biktima tayo. Yung una, ang pananaw natin, ang ganda ng ating pananampalataya.
na tayo yung kanyang mga tupa, ang Panginoon ang ating Panginoon na siyang punong pastol, di ba? Pero ang nagiging maling adikain natin doon na parang wala na tayong gagawin, ang Panginoon na lang ang gagawa ng lahat. Yun ay maling adikain. Katunayan, mabigat yung responsibilidad natin yun. Kasi doon sa binabanggit sa atin ng ating ni Bishop na ito'y isang covenant. Ang covenant, merong gagampanan ng Diyos, meron tayong gagampanan. At yung gagampanan natin ay nagpapatunay kung gaano kalaki yung pagtitiwala natin sa Diyos. Sabi doon, sumusunod, no? Pagsunod, patuloy na pagsunod. Yung pagsunod ay hindi requirements, kundi isang palatandaan na ikaw nga ay tupa. Yung pagsunod sa Kanya ay nagpapatunay na tama yung motibo mo at naiintindihan mo kung sino siya. Kaya yun yung mga bagay na dapat nating maging handa tayo dun sa lahat ng ating ninanais. Maraming pagkakataon nagdi-desire tayo ng maraming bagay. Halimbawa, gusto natin sa atang araw-araw na buhay, may mga tao na nakakita ng mga programa, paano pumayat, paano maging sexy, paano magandang katawan. Gusto natin yun. Pero ang tanong, naiintindihan mo ba yung gusto mo? Naiintindihan mo ba anong kapalit nung ginugusto mo? Anong kapalit nun? Ito-torture mo yung katawan mo. Hindi mo nakakainin yung mga bagay na paborito mo. Imbis nagpapahinga ka, nagpapakapagod ka. Ginagawa mong lahat, nagpag-ensayo. Imbis na wala kang gagawin, imbis na meron kang kakainin, pipigilan mo lahat. Kasi yung nais mo, magkaroon ng magandang katawan. Meron yung sakripisyong kapalit. Halimbawa rin, yung sabi natin, gusto natin maging great leader. Gusto mong maging great leader, ibig sabihin nun, marami kang paglilingkuran na tao. Gusto mong maging great leader, marami kang magiging abala ka, magiging busy ka sa mga tao. O, kaya mo ba yun? Kaya mo bang tanggapin yung ganung responsibilidad? At yun yung nais ni Jesus. Gusto mong sumunod sa akin? Sigurado ka ba? O baka akala mo lang ganito kaya sinasabi mong gusto mong sumunod sa akin? Kaya nga sabi ko, kakaiba yung promotion ng Panginoon sa yung paghihikayat niya patungkol sa pagsunod sa Kanya. Agad niya sinasabi, kung yung mga nais sumunod sa akin, balang araw, pag-uusigin kayo, balang araw, pararatangan kayo. Babanggitin niya doon, balang araw, yung pagpatay nila sa inyo, ituturing nila na pagluwalhati nila sa Diyos. Yun ang sinasabi niya sa Kanya mga disipulo. Kamumuyan kayo ng mundo. Isipin niyo yung ganung mga pananalita na maghihikayat pa ba sa iyo para maging disipulo niya? Ang sagot dun, oo, kung tama ang motibo. Pero kung mali yung motibo, agad kang atras. Sandali po, itanong ko muna. Agad kang atras, di ba? Yun yung una. Pangalawa, dun sa pagtiyak, dun sa naisin, yung wrong motive naman. Kanina, wrong expectation, ngayon naman wrong motive. Yung motive niya, ito yung world's view. Ito yung pananaw ng mundo na makikinabang ka pag ginawa mo yun. Halimbawa, sa mga ginagawa nating mga services, maraming pagkakataon. Kaya may mga Kristiyano na tayo na nung nakakilala tayo sa Panginoon, nakapasok tayo sa mga rituals na ginagawa natin ngayon para sa Panginoon, kagaya ng pananalangin, kagaya ng pagbabasa ng Biblia, kagaya ng pagsamba sa Panginoon, di ba? Kagaya ng pagbibigay ng mga kaloob. Yung mga bagay na yan, maganda yan, pero dapat tama ang motibo. Pananalangin, tama ba ang motibo natin pag tayo nananalangin? Alalahanan natin ang pananalangin, hindi mangyari yung gusto mo, kundi mangyari ang gusto ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng panalangin, inaamin mo lahat ng iyong kahinaan ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya yung pananalangin ay sinasabi mo, Panginoon,
i-provide mo yung lahat ng kailangan ko. Panginoon, ilayo mo ko sa tukso. Panginoon, tulungan mo ko na magpatawad. Yun yung ibig sabihin ng pananalangin. Pero minsan, ang konsepto ng pananalangin, minsan parang genie or parang boss na inuutusan yung kanyang messenger o kanyang trabahador. Nagiging ganun. Kaya mali yung motibo. No? Minsan yung pagkakaloob, ganun din. Kakaloob kasi para lalo kang yumaman, naglalo kasi sabi ng Biblia, pagpapalain ka niya, parang naging business na. Hindi ko naman sinabi na hindi gagawin ng Diyos yun. Kaya lang yung motibo natin, dapat kaparehas ng motibo ng Panginoon nung siya'y nagkaloob ng kanyang buhay. Ang nasa isip niya, yung pangangailangan natin. Kaya tuwing magkakaloob tayo, ang naisip natin, yung pangangailangan ng church, pangangailangan ng mga kaluluwang maliligtas, pangangailangan ng ebanghelyo ng Panginoon. Kaya tayo nagbibigay. Hindi yung pangangailangan natin ang involved. No? At marami pang pagkakataon. Yun yung tinatawag kong maling motibo. Naalala nyo yung kay Juan Bautista? Merong gustong, ang daming sumunod sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo. Sabi niya, talikuran nyo ang inyong kasalanan. Biglang lumapit yung dalawang kamag-anak ni Herodes. Kita natin gusto nilang pabautismo. Pero sabi ni Juan Bautista, mali yung motibo nyo. Akala nyo matatakasan nyo yung kaparusahan, nakaabang na yung palakol dun sa ugat ng tanim. Nang ibig sabihin, idinidiin doon ni Juan na kung lalapit kayo sa akin, handaan nyo bang talikuran ang inyong kasalanan? Handaan nyo bang iwanan yung mali nyong pamumuhay? Kung hindi, mali yung motibo nyo. Akala nyo ba pag nagpabautismo kayo, maliligtas kayo? Parang ganun. Pagdating sa paglapit sa Panginoon, tiyakin natin yung ating naisin. Sigurado ka ba na gusto mong maging disipulo ng Panginoon? Sigurado ka ba na gusto mong sumunod sa Kanya? Ano yung motibo natin? Dapat tama yung ating ekspektasyon, tama rin yung ating motibo. Kaya mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, ito yung nais kong didiin. Nakita natin ang pinakasentro natin ay ang Panginoong Yesus bilang punong pastor. Na siya yung dahilan kung bakit tayo nasunod sa Kanya. Hindi yung sariwang pastulan. Bagamat yung sariwang pastulan ay pangako ng Panginoon sa lahat ng nasa Kanya. Pero hindi tayo susunod sa Panginoon dahil sa sariwang pastulan. Susunod tayo sa Panginoon kasi minahal niya tayo at minahal din natin siya. Nakita natin yung Kanyang kabutihan, kaya tayo nagpasakop sa Kanya nung siya'y nanawagan para sa atin. At yun yung dahilan. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi mahal natin ang Diyos. Kaya tayo naglilingkod sa Kanya kasi gusto natin siyang papurihan, gusto natin siyang pasalamatan, gusto natin siyang paglingkuran sa paraan ng ating paglilingkod. At yun yung dahilan. Kaya dapat tiyak yung naisin. Pangalawang bagay ay yung sinasabi natin nagpagpapahalaga sa mas mahalaga. Merong susunod naman na sabi niya, sumunod ka sa akin. Pero sabi niya ay ipalilibing ko muna yung aking ama na namatay. Pero sabi ng may mga nagsabi na Bible scholar, hindi pa naman talaga patay. Parang ang ibig niya sabihin na susunod ako pag wala na akong responsibilidad. Pag namatay na yung magulang ko, saka na ako susunod sa iyo. Parang ganun. Pero doon naman, ipinakita ng Panginoon, ano bang mas mahalaga? Yung pagsunod sa akin o yung mga gawain mo dati? Kaya sabi niya, hayaan mong ilibing nung patay ang kanyang kapwa patay. Ibig sabihin niya na yung pagsunod mo sa akin, ito yung buhay. Pero yung dati mong gawain, yun yung patay. Ano ba yung mas mahalaga? Ano ba yung dapat na mas pahalagan? Kaya yun yung gustong idiin sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, isipin natin, merong mga pagkakataon na gito na meron kang naisip na maganda, meron kang plinanong maganda. Pero dahil kulang yung lakas ng loob mo para gawin yun, sabi mo ay, sige, gagawin ko yun pag sa darating na araw. Pero hindi mo namalayan, napakahabang taon nang lumipas, hindi mo pala siya nagawa. Hindi mo siya nagawa, hindi mo siya
na isa katuparan hanggang sa nakita mo na lang imposible mo na siyang magawa. Ito yung mga karamihan sinasabi ng mga psychology na kapag meron kang gustong planuhin na magandang bagay na makakatulong sa iyo, pagkatapos ipinagpaliban mo siya, madalas hindi mo na siya magagawa. Kaya napakahalaga nung pagpapahalaga dun sa mas mahalaga. Mahalaga yun. Dapat nating maintindihan. Ito yung gusto ni Jesus bilang isang disipulo. Alam mo kung ano yung priority mo. Alam mo ano yung dapat pahalagan mo. Si Jesus, marami siyang gustong gawin. Katunayan, kinalimutan niya yung sarili niya kasi nakita niya mas mahalaga yung kaligtasan natin. Nakita niya na bagamat siya'y Diyos, kinalimutan niya ang pagiging Diyos. Pumayag siyang maging lingkod o alipin alang-alang sa atin. Kasi nakita niya na mas mahalaga yung kanyang kamatayan para sa ating pagkabuhay. No? Kaya yun yung pagpapalaga. Kaya dito, ang strategy, ito isa sa mga makapangyarihang strategy ni Satan na okay lang, sige maglingkod sa Panginoon, o magpagamit ka sa Panginoon, okay lang, pero wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Saka na. Mangyayari din yan, pero wag muna ngayon. Alam nyo, yung salitang wag muna ngayon, yun ang strategy ni Satan. Kaya, ang nangyayari, namamalayan mo, wala na yung oras para makapaglingkod ka sa Panginoon. Ang pagiging disipulo ay yung lahat ng oras ay isang oportunidad. Ang pagiging disipulo ay hindi isang obligasyon, kundi isang pribileyo. Mga kapatid, kung alam mo, ito'y pribileyo, ito'y sinasamantala, ito'y pinapalagan. Hindi pwede na ipagpaliban, hindi pwede na saka na muna, hindi pwede. May mga pagkakataon na yun yung oras na kailangan ng gawin. Maging ang kaligtasan, sabi niya sa Santiago, huwag mo nang ipagpaliban pa, huwag mong ipagpabukas kasi ngayon ang araw ng kaligtasan. Napakahalaga yun. Napakahalaga yung mga bagay na yun. Maliban lang doon sa mga eksena na may plano ang Diyos. Kagaya nung nalaman niyang may sakit si Lazaro, pinagpaliban niya. Pero ang sabi niya, kaya yun nangyari upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang sinadya yun. Hindi nalilate ang Panginoong Yesus. Kagaya dun sa babae kanina, dun sa anak na babae ng lalaki na hindi mapagaling ng mga alagad. Alam ni Jesus yun. Pero yung pag-delay niya, para matest niya lang kung gaanong kalakas ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. At dun na ipahayag niya sa mga alagad, kampante lang kayo sa pagsunod sa akin. Pero ang totoo, ang dami niyo pang kulang. Hindi pa talaga kayo matatag. Kaya nga sabi niya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Ito na yung mga bagay na hindi priority kasi may purpose ang Panginoon. Pero sa atin naman, alam natin kung ano yung dapat i-priority, ano yung dapat na gawin, ano yung dapat na mas mahalaga. Kaya huwag tayong padaya kay Satanas. Huwag tayong padaya. Katunayan, si Haring David, nung nakita niya ang kahalagaan ng kanyang Panginoon, nakita niya yung kanyang kaliitan sa harapan ng Panginoon, ikinukumpara niya ang isang araw na kasama ang Panginoon. Hindi niya ipagpapalit sa 1,000 na wala ang Panginoon. Nakita niya yung kawalan kung wala ang Panginoon. Kaya sa kanya, una lagi ang Panginoon. Kaya nga, doon sa Psalm 23, sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa kanya, ang pinakabuhay niya ang Panginoon. Kaya sa tuwing may pagkakataon na gagawin siya para sa Panginoon, hindi niya ito ipagpapaliban. Hindi niya ito ipagpapalit kanino man. Punta tayo sa practical side, mga kapatid. Ilang beses na nating naipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na hindi mas mahalaga. Pero ilang beses na nating sa Biblia na nabasa na pinagpalit ng Panginoon yung kanyang buhay na mahalaga sa ating buhay.
na hindi ganun kahalaga. Ipinagpalit niya yung maraming bagay para lang sa atin. Pero sa ating buhay, ang gusto ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, dapat maramdaman ko na kaya mo ring ipagpalit yung maraming bagay para sa akin. Kaya mo ring ipagpalit yung mga bagay na dati sa iyo'y mahalaga, pero ngayon, dahil ako na yung mahalaga, ako na ang iyong papahalagaan. Magandang halimbawa rin dito si Sakeo. Dati alipin siya ng pera, ang trabaho niya ay tax collector, kaya tinawag siyang mga traidor. No? Sila yung pagdating sa pagdi-desire sa pera, lalo na chief siya, hepe siya ng BIR noong panahon na yon, nung tax collector. Pagkatapos nung maintindi niya kung sino si Jesus, sabi doon, yung desire niya na makita si Jesus, ito na yung kumakatok na yung banal na spirito sa kanya, kaya halos para siyang bata, akyat sa puno, takbo dito, takbo doon. Makita lang si Jesus dahil siya'y maliit, hindi niya magawang mabilis na makita. Kaya nahirapan siya para makita si Jesus. Nagpakahirap siya. Pero ang magandang balita doon, hindi yung galing niya sa paghahanap ang dahilan kaya sila nagkatagpo, kundi yung paghahanap ni Jesus. Kaya nung dumaan si Jesus tumingala doon sa puno at si Jesus ang nakakita sa kanya at sinabi, Sakeo, bumaba ka, tutuloy ako sa tahanan mo. Pero pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nung makita ni Sakeo na ito na nga ang pinakamahalaga sa buhay ko, sabi niya, ipamimigay ko po yung kalahati ng aking kayamanan doon sa may hirap at yung mga nadaya ko, ibabalik ko. Isipin niyo kung gaano kabilis na yung mahalagang bagay sa kanya dati ay naging parang basura at yung dating hindi niya pinapahalagaan ay naging parang ginto para sa kanya. Ganun kabilis sa unang pagkakilala niya sa Panginoon. Mga kapatid, ganun din tayo. Mayroong gustong ipagawa sa atin. Kung gusto natin maging disipulo niya, maramdaman niya na talagang siya ang pinakamahalaga para sa atin. Mapatunayan natin sa kanya sa araw-araw na siya yung pinakamahalaga para sa atin. Panguli, sa ating pagtatapos ay yung pasulong, hindi paurong. Yan yung isang katangian ng disipulo. Ulitin ko lang, una, ang pagiging disipulo, dapat tinitiyak niya kung ano yung kanyang desisyon, yung kanyang naisin, pagiging disipulo. Pangalawa, dapat pinapahalaga niya yung mas mahalaga kung siya'y disipulo. Mas mahalaga sa kanya ang pagsunod sa Panginoon kaysa pagsunod sa kanyang kagustuhan. Pagsunod sa Panginoon kaysa pagsunod dun sa kanyang mga kakilala o sa kultura o sa mga selebrasyon. Mas mahalaga sa kanya kung paanong unahin ng Panginoon. At yung panguli, sa kanyang pagiging disipulo, dapat pasulong at hindi paurong. Madalas, nung una tayong tumanggap sa Panginoon, marami pa tayong hindi alam. Pero habang tumatagal, lumalalim ang ating pagkaalam. Sabi niya nga, come unto me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke. Sabi niya, tapos, sabi niya, sapagkat ito'y magaang, pero siya sinabi dun sa isa, and learn of me. And learn of me. Mga tuto kayo sa akin. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa pagbibigay ng pasan sa Panginoon, natututo tayo. Hanggang kalaunan, yung kakayahan ng iyong pananampalataya ngayon ay mas mataas na kaysa noon. May mga bagay na pagdating sa disiplina, mas mataas yung disiplina mo ngayon kaysa noon. May mga bagay na yung iyong pagbibigay sa Panginoon ay mas mataas na yung motibo at yung pagsasakripisyo kaysa noon. Yung iyong paglilingkod ay mas mataas na kaysa noon. Huwag nawang itulot ng Panginoon na ipinagmamalaki natin na dati naglilingkod tayo sa Panginoon, dati ginagawa natin yun. Pero ngayon hindi na ganun. Yun yung paurong. Yun yung kalagayan na paurong. Hindi po ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya itinulad
sa katawan. Pag tinignan natin ang katawan, habang tumatagal, mas lumalakas. Ang pananampalataya ay tinulad sa ubas, sa sanga, nagbubunga, naghahangad ng mas maraming bunga. Ang pananampalataya ay tinulad sa maraming paraan, sa pagiging tupa na habang tumatagal, naiintindihan mo ang Panginoon, nakikilala mo ang tinig ng Panginoon, na siyang nagiging dahilan. Kaya yung tinig ng iba ay nalalaman mong hindi tinig ng Panginoon. Diba? Ang masaklap ay yung hindi natin naintindihan ano yung tinig ng Diyos at ano yung hindi tinig ng Diyos. Bilang tupa, mas lumalalim yung ating kaalaman patungkol kung sino yung dapat pakinggan. Kaya nga, laging pasulong pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pananampalataya sa Panginoon sisimula sa maliit hanggang palaki ng palaki. Ngayon, paano nating masasabing matagumpay na tayo sa paglilingkod sa Panginoon bilang disipulo niya? Una, yung katagumpayan ay sinusukat hindi dahil sa mga material wealth, hindi dahil sa katanyagan o kataasan ng ating posisyon sa ating nasasakupan, kundi yung tinatawag na spiritual gain or spiritual growth. Gano'n na yung ating itinaas sa spiritual na aspeto. Gano'n na itinaas ng ating mga ginagawang bunga ang spiritual na biyaya. Gano'n na karami ang naging disipulo nung sa iyong pagsasalita. Gano'n na karaming taong nakakilala sa Panginoon dahil sa iyo. Gano'n na karaming taong nagpuri sa Panginoon dahil sa iyo. Yun yung tunay na success. Yun yung mga palatandaan ng maturity, no? Na inilalaan ng Panginoon ang buhay mo para sa iba. Kaya maraming tao ang nakikinabang, maraming tao ang nakakakilala sa Panginoon, maraming tao ang naibabalik sa direksyon na dapat niyang lakaran. Kaya yun yung kalagayan. Patunayan, may binanggit si Jesus kay Pedro, sabi niya, nung ikay bata pa, ginagawa mo ang gusto mo, pero darating Panginoon sa iyong ikay magiging matanda na at hindi na katulad noon, no? Na kung ano nilang gusto mo, kundi kaya mo nang disiplinahin yung sarili mo. Kaya sa oras na to, mga kapatid, sa practical na aspeto ng ating buhay, anong mga bagay, saang bagay tayo nagiging paurong at saang bagay tayo nagiging basulong? Dapat makita natin sa ating pananalangin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating paglilingkod sa Kanya, yung ating pagiging ilaw sa sanlibutan, yung ating pagsunod, yung level ng ating pagsunod, gano'n na ito kataas, gano'n na ito. Kasi dun sa binasa natin, sabi niya, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero hayaan mo munang magpaalam ako sa aking pamilya. Ibig sabihin, parang madalas maraming pagkakataon na may reservation yung pagsunod natin. Panginoon, susunod ako sa iyo, pero sa isang kondisyon, ganito, sandali muna. O sabi ng Panginoon, ang pagsunod sa akin, walang reservation. Pagdating sa pagsunod sa akin, dapat priority mo ko. Pagdating sa pagsunod sa akin, dapat hindi ka na tumitingin pa, pabalik-balik. Kaya inihalimbawa niya doon yung pag-aararo. Ang isang nag-aararo, laging sa harapan nakatingin at kinakalimutan niya yung sa likuran. No? Hindi naman nangangulugan na kalimutan mong pamilya mo doon. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, alam mo kung ano yung patutunguhan mo, alam mo kung ano yung direction mo, alam mo kung ano yung priority mo. Ganun yung konsepto nung talatang yun doon sa pangatlong tao. Yung unang tao, diniscourage niya kasi mali yung kanyang expectation, mali yung kanyang motibo. Yung pangalawang tao, diniscourage niya kasi mali yung kanyang pagpapahalaga. Bagkus sabi niya, kung pahalagaan mo ko, ito yung kaharian ng Diyos. Di ba? Yung pangatlo, mali yung kanyang pagiging disipulo, yung nais na maging disipulo kasi kinukonsider niya pa yung mga dati niyang buhay.
yung dati niyang kalagayan. Hindi ganun. Pagdating sa pagsunod, makita natin laging pasulong, laging papunta. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, nawa naintindihan natin yung sa mga talatang ito na binanggit ng Panginoon Hesus, na yung pananampalataya natin pataas yan ng pataas. Yung ating paniniwala sa Diyos, pataas yan ng pataas. Yung ating pagkakakilala sa Kanya, pataas ng pataas. At yung kataasan ng ating pananampalataya, hindi yan nasusubok pagkatapos ng problema. Nasusubok yan sa oras ng problema. Hindi yan nasusubok dun sa pagkatapos ng temptation. Nasusubok yan during temptation. Nasusubok yan sa mga panahon na kailangan mong magdesisyon. Doon nalalaman yung lakas, yung maturity, at yung tagumpay na mararating. Resulta na lang yung dulo kung nagtagumpay tayo o bumagsak. No? Kaya nawa, mas piliin natin yung ang pagiging disipulo ay kalimutan ang sarili. Ang pagiging disipulo ay hindi yung kung ano yung makukuha mo, kundi kung ano yung i-give up mo. Yung ating pinag-aaralan tuwing Miyerkules, makita natin yung Apostolic Fathers, yung mga naglingkod sa Panginoon na natama ang motibo, tama ang priority, tama yung kanilang commitment, yung kanilang pagsunod. Walang nakapigil sa kanila. Maging buhay nila, hindi nila priority. Maging yung banta na pagpapahirap sa kanila, nakita nila isang oportunidad paanong magluwalhati sa Panginoon. Kaya yung mga tao noon na hindi makapagtaka, mayroon palang gantong mga tao paanong magmahal sa kanilang kinikilalang Diyos. Kahit hindi sila iligtas, ganun yung kanilang paglilingkod. Alam nyo, yun yung mahalaga. Pag naging tama yung motibo, naging tama yung priority, naging tama yung commitment, magiging tama hanggang dulo. Walang usapan kung mahirap, maganda, o pangit man, tiyak magiging tama ang direksyon. Yan yung panalangin natin sa bawat isa. Mga kapatid, ang pagpili sa Panginoon ay hindi kalugihan. Ang pagpapahalaga sa Panginoon ay hindi kalugihan. Yung pagsunod sa Kanya bilang pinaka-Panginoon, bilang pinakapastol, kailanman hindi Kanyang dadalin sa anumang bagay. Bagkus, dadalhin Kanya sa sariwang pastulan, dadalhin Kanya sa tamang kasiyahan. At yan ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga disipulo. Maging tama lang yung ating pananaw patungkol kung sino siya, anong gusto niya, dun sa covenant na inilatag niya. Maging handa rin tayo sa part natin kasi siya ay dati ng handa dun sa Kanyang gampanin. Hindi siya nagkukulang. Hindi siya nagkakamali. Tayo lang yung nagkakamali. Nawa, sabang lumalago tayo, nakikita natin yung pag-decision natin, yung pagpili natin, ay mas mataas kaysa iba. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo manalangin, aming Panginoon, sa oras na to, pagpalain mo ang iyong anak sa kawan ng Panginoon. Sa kabila ng napakarami naming kapigatian, sa kabila na ang mundo'y patuloy na nag-aalok ng mga bagay na kasiyahan na siyang gustong kunin ng aming puso. Ang mundo'y patuloy na nag-aalok ng mga pagtitiwalaan sa iba't ibang paraan. Panginoon, tulungan nyo na huwag kaming magkulang sa iyo. Tulungan nyo na sa kabila ng lahat ng ito, walang pinakamahalaga sa amin kundi ikaw na aming punong pastol. Walang mahalaga sa amin kundi ang maintindihan na kami ay isang tupa na kung wala ka, kami ay mapapahama. Kami isang tupa na kung wala ka, kami ay mapapariwara, Panginoon. Nakaabang sa amin ng iba't ibang mga panganib, subalit dahil sa iyo, protektado kami, Panginoon. Tulungan nyo na ganun ang maging pananaw namin at sa ganung paraan, lalo kaming makapaglingkod sa iyo. Piliin ka namin sa lahat ng oras ng aming buhay mula sa aming paggising. Piliin namin na makapaglingkod sa iyo. Piliin namin, Panginoon, na gawin namin ang lahat ng ikakabuti at ikapapahayag ng iyong salita sa aming buhay.
Panginoon, gamitin mo ang aming mga posisyon sa tahanan. Kung kami tatay, gamitin mo, Panginoon, ang aming pagiging ama upang magkaroon ng pagkakataon na maihayag ka sa aming pamilya. Sa aming pagiging ina, tulungan niyo, Panginoon, na gamitin mo ang buhay namin para sa aming mga anak, sa aming mga kakilala, kaibigan, na imapahayag ka namin. Hayaan mo sa pagiging disipulo ng bawat isa, sa maliliit na paraan, nakikita mo ang aming gampanin na tumutugon sa naisin mo na makilala ka ng mga tao at luwalhatiin ang iyong pangalan sa pamagitan namin. Salamat, Panginoon. Kami po yung umaasa sa iyo na ang pagpapala mo'y aming tatanggapin at higit sa lahat, yung paglago ng aming kalagayan sa aming pananampalataya ay amin ang tinanggap. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, itong aming panalangin. Amen.